Minsan pa, ang mga tulon ay magbubukas muli sa bayan ng Cainta. Isang makasaysayang tradisyong Katoliko ang patuloy na binibigyang buhay tuwing Semana Santa, ang Cenaculo. Sa pamamagitan ng makulay na pagtatanghal ng buhay, paghihirap at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa likod ng matibay na pagkakaugat ng tradisyong ito ay ang samahang kusanayon, ang nagsilbing tagapagtaguyod at ilaw sa pagbuhay ng isang matandang tradisyong Katoliko. Ang Cenaculo ay hindi lamang isang pagtatanghal. Ito ay isang pamana at buhay na patunay ng pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal ng mga kaintenyo sa Diyos at sa kultura. Paparating na ang bagong kasal. Mga kasama, narito na sila. Mabuhay ang bagong kasal! Magpalain naman ng Diyos sa inyong pagsasama. O sige mga kasama, magsikain na kayo at nakahanda na ang hapag. O sige, tumugtog na kayo upang tayo makapagsimula na. Mga kasama, anak. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Alak po, mga kasama. Anak pa! Mabuhay ang bagong kasal! Ano, wala na tayong alak. Napakasarap ng alak. Mabuhay ang bagong kasal! Anak pa! Alak. Alak, alak. Alak pa, mga kasama. Ubus na pong mga anak. Ano? Ubus na ang alak? Marami pang panauwi na dadalo. Mapapahiya tayo sa kanila. Wala na tayong alak. Wala na. Anak, mas nakaalak ng may pakasal. At mukhang marami pa silang panahon darating. Mapapahiya sila. Ina, hindi pa po ito ang panahon ko. Gawin ninyo ang anumang sabihin at inyo. Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan
Bakit kaya ito? Niya sa banga. Sumalo kayo ngayon at iabot ninyo sa namamahala ng handaan. Aba, ibala ito. Ang tubig ay ginawa niyang alak. Ngayon lamang ako nakatikim ang ganitong uri ng alak. Ngayon, tikman po ninyo. Tikman niyo po. Ang una pong inihahain ay masarap na alak. Kapag marami nang nainom, ang mga tao, tsaka inihahain ang masasarap na alak. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. O sige mga kasama, Rabi. ituloy ang kasiyahan. Maraming salamat po sa ginawa niyong himala. Hindi na po ako mapapaya sa aking mga panauwin. Sige, dulutan niyo ng alak ang mga panauwin. Mabuhay ang bago kasal! Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Sino ka? At anong kailangan mo? Ako si Nicodemus, isa sa puno ng mga Hudyo. Maaari ba makausap si Jesus? Sige, maghintay ka sa isasangguni ko sa kanila. Guro, meron daw pong gusto makipag-usap sa inyo. Siya raw po ay si Nicodemo, puno ng mga Hudyo. Sige, patuloyin mo siya. Magandang gabi po, dakilang guro. Magandang gabi rin sa'yo. Anong kailangan mo? Rabi, nalalaman namin kayo isang guro mula sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga milagrong ginagawa ninyo, maliban sumasa kanya ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, maliban ng ipanganak muli ay isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano po ipanganganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak pa muli? Sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipanganak sa laman ay laman, ang ipanganak naman sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa mga sinasabi ko sa inyo. Ang lahat ay kailangan ipanganak muli. Ngunit, paano po mangyayari ito? Mga guro pa man din kayo ng Israel, ngunit hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin,
ang aming nasaksiyan, ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming mga patuto. Kung ayaw ninyong paniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa sanlibutan, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Ang anak ng tao. Maraming salamat, Guro, sa mga salitang ipinahayag niyo sa akin. At lubos na nagliwanag ang aking pagkatao. Paalam na po sa inyo. Maaari bang makinom? Kay Hudyo at Samaritana ako, bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Kung nalalaman lamang ninyo kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, ay marahil kayo ang humingi sa kanya. At kayo naman ay kanyang bibigyan ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, malalim ang balon na ito. At wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kay sa aming ninunong Jacob na nagbigay sa amin ng balon na ito? Ang muling uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na muli pang mauuhaw. Ito ay bubukal sa loob niya at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ginoo, kung gayon po'y bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, na hindi na ako mauhaw, kundi po marito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa. Tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit, sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Maniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang araw na hindi lamang sa bundok na ito ninyo sasambay ng Ama o sa Jerusalem. Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong sinasabi mo ang siyang tinutukoy mo. Rabbi, kumain na po kayo. Ang pagkain ko'y tuparin ang ipinagagawa sa akin at ganapin ang ipinagaganap niya. Pinagdala kaya sa kanya ng pagkain? Guro, nakikiusap ako sa iyo. Pumunta ka ngayon sa Kapernaum. Pagalingin mo ang aking anak na naghihingalo. Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at ng mga kababalagan, ay hindi kayo mananampalataya. Tayo na po, Ginoo. Bago pa mamatay ang aking anak, Umuwi na kayo at magaling na ang iyong anak. Panginoon, Panginoon! Magaling na po ang inyong anak. Totoo, Panginoon. Parang wala nangyari sa kanya. anong oras siya gumaling? Siya po inibsan ng lagnat. Kahapon, mag-iikaisa ng hapon. Tama. Noong oras nang sinabi ni Jesus na magaling na ang aking anak,
Talagang siya na nga ang Mesyas na ating hinihintay. Sino pong Mesiyas ang sinasabi niyo, Panginoon? Si Jesus. Si Jesus ang nagpagaling sa aking anak. Talagang napakabuti ng Diyos sa atin. Pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. Natitipon dito ang mga may sakit, sapagkat may panahong bumababa ang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong matapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Doon ay may isang lalaki, may 38 taon nang may sakit, at siya ay nakita ni Jesus. Na ang anghel na gagalaw sa tubig upang gumaling na ako sa karamdaman kong ito. Huwag kayong mainip, Ama. May awa si Yahweh. Tignan nyo nga sila. Naghihintay din. Marami ring mga dayo na nagsipunta dito ngayon. Tila, buhat pa sila sa malalayang lugar. Ikaw, sa pera mo. Pera mo. Pera mo. Ginoo, kailan po kayo naghihintay dito? Matagal-tagal na rin ako dito sa Bethesda. Bakit hindi pa po kayo gumagaling? Paano kung gagaling? Sa tuwing kakalawkawin ang anghel ng tubig, ay una-unahan sila sa paglusong. Ganun po ba? Hayaan nyo. Pag ginalaw ng anghel ang tubig, ay tutulungan ko kayong lumusong. Sinamahan ko nga po ang aking ama dito. Ayun siya sa kabila. May sakit din. Ako, maraming salamat sa iyo, Ama. At nagkaroon ako ng pag-asang gumaling. Sandali lang po at pupuntahan ko lang ang aking ama. Oo, Ama. O, narinig niyo ba, Ama? Ang sinabi ng matanda. Kaya, huwag kayong mainip. Darating din ang anghel. Mga tulisan! Takbin! Wait lang. Alisin mo ta. Ingay. Kapitan, di namin naabutan ng ilan. Biglang nawala sa karamihan ng tao. Di bale. Darating din ang pagkakataon na matsyempohan natin sila. Kayong dalawa, sino ang inyong pinuno? Salita kayo! Dahil kung hindi kayo magsasalita, ay ipapapatay ko na lamang kayo sa hapsangan. O sige, dali na ang dalawang sa hapsangan. Patayin! Opo! Sasabihin ka po! Sino ang inyong pinuno? Si Barabas po! Si Barabas. Saan siya nagkukuta? Sa mga liblib na lugar sa Pernaun, sa loob ng bayan, sumasabay lamang sa karamihan ng tao. Kaya hindi nyo mahuli! Matapang ka! Dali na dalawa sa bilangguan at pakainin. Hindi ba na? Ginoo, ibig mo bang gumaling? Ginoo, wala pong maglulusong sa akin. Kapag nagkalawkaw na ang anghel, ang tubig, patungo pa lamang ako roon, ay may nauna na sa akin. Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka.
Hoy, tanda! Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautosan. Nadalin mo ang higaan! Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higa. At lumakad ako. Sinong nagsabi sa'yo? Nadalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka! Ano? Nasaan siya? Sinungaling ka! Tayo na mga kasama! Magaling ka na ngayon. Huwag ka na magkasala pa. At baka may mangyari pa sa'yo na lalong masama. Maraming salamat po, Diyos ko! Maraming salamat po! Sinusugo ko kayo sa mga bawat bayan at lungsod at ipangaral ninyong malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, palayasin ninyo ang mga demonyo, pagalingin ninyo ang mga ketongin, at buhayin ninyo ang mga patay. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ay magbigay din naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdadala sa inyong mga lukbutan ng ginto o klase ng pambuwis, sapagkat ang manggagawa ay mayroong karapatan sa kanyang ikabubuhay. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyong, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito, kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon. At kung ayaw naman kayong tanggapin sa mga bahay na inyong pinasok, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, mabigat ang daranasin na parusa ng mga tao sa bayan na iyon, kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma at ng mga taga-Gomora. Mapalad ang aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga magmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat gayon din ang ginawa nila sa mga naunang propeta. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Walang magsisindi ng ilaw at ilalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ito ay ilalagay sa talagang patungan nito upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Kayo ang asin ng sanlibutan. Kung mawawalan ng alat ang asin, ay wala na itong kabuluhan, kaya't itatapon na lamang ito. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. At luwalhatian ninyo ang inyong amang nasa langit. Kaya't dapat nyo rin naman paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa.
Rabbi, turuan mo kami manalangin, gaya ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Kung kayo ay mananalangin, manalangin kayong lahat ng ganito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, kapara din namang nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, at ang kapangyarihan magpakailanman. Siya nawa. Jesus! Jesus! Anak ni David! Pagalingin mo ako sa aking sakit. Jesus. Matagal na ako hindi nakakalakad. Ah! 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 Aking mga paa. Tumindig ka, at ikaw ay makalalakad. Gusto niyo mga kasama, nakakalakad na ako. Gusto niyo mga kasama, nakakalakad na ako. Salamat sa iyo, Guro. Salamat po. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Jesus! Anak ni David! Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Lobin po ninyo na makakita ko. Oh! 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 Dumilat ka ngayon. Bah! Mala! Nakakita na ako! Nakakita na ako! Gusto nyo? Bakit na siya? Nakakita na ako! Ikaw! Nakikita na kita! Samantalang dati, napakadilim ng aking paningin. Ngunit ngayon, nakakita na ako ng mga liwanag! Salamat po, Panginoon! Salamat po! Maraming salamat po! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Guro, pagalingin mo ako. Sorry. Matagal na akong pinahihirapan ng aking sakit. Kaya mabag ka sa akin. Magaling ka na ngayon sa iyong karamdaman. Bah! Magaling na ako! Makasama magaling na ako! Salamat po, Panginoon! Salamat po! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Jesus! Jesus! Pagalingin mo ang aking anak. Matagal na siyang pinahirapan ng kanyang karamdaman sa tuwing susumpungin ang kanyang sakit. Masamang espiritu, Lumabas ka sa taong ito! Sulong sa kailaliman! Anak. Ano nangyari sa akin?
Pinagaling ka niya. Salamat po, Maestro! Salamat po! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Samantalang naririto tayong lahat, ibig kong malaman ninyo na ako ay pipili ng 12 sa inyo at tatawagin kong mga apostol. Ikaw, Pedro, ang una. Ikalawa naman ay ang kapatid mo si Andres. Ikatlo at ikaapat ay si Juan at Santiago ng mga anak ni Zebedeo. Ikalima, ikaw, Felipe. At ika-6 naman si Nathaniel. Si Mateo ang napili kong ika-7. At ika-8 naman ay si Tomas. Ika-9 ay si Santiago. At ika-10 naman si Simon na Makabayan. Ika-11 ay ikaw, Judas Tadeo. At ang bubuo sa 12 ay ikaw, Judas Iscariote. Ito ang tatandaan ninyo. Magmahalan kayo at ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Guro? Guro? Guro, maawa na ho kayo sa isang bulag. Bulag ka, di ba, Helo? Ah! May nakikita ka na bang anuman? Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Pagbasdan nyo, nakikita ko na kayo mga kasama. Maraming salamat po, Guro. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Guro! Guro! Pagalingin mo po ako. Tagal na ako pinapahirapan. Ng aking karamdaman. Magaling ka na ngayon sa iyong karamdaman. Aba! Tignan nyo! Magaling na ako! Magaling na ako! Maraming salamat po, Guro! Maraming salamat po! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Guro, Pagalingin mo ako. Matagal na akong pinahihirapan ng aking sakit. Kaya mabag ka sa akin. bitiwan mo ang iyong saklay at ikaw ay makalalakad. Masdan niyo mga kasama. Nakakalakad na ako. Masdan niyo mga kasama. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Guro, pagalingin mo ang aking anak. Matagal na siyang pinapahirapan ng kanyang karamdaman. Kaya mahabag ka sa amin. Masamang espiritu! Lumabas ka sa katawan ito! Anong nangyari sa akin, Ama? Pinagaling ka ng Diyos, anak.
Maraming salamat po, Guro. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Guro, paalisin niyo na po ang mga tao nang makaparoon sila sa nain sa kabukiran. Nasa isang na ilang na lugar po tayo. Hindi na sila kailangang umalis pa. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Guro, kahit na po halagang 200 dinaro yung tinapay ang bilin, ay hindi sasapat upang makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Guro, narito po isang batang lalaki na may mga tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit, gano'n na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila ng pulo-pulutong na tig-50. Ama, nagpapasalamat po ako sa iyo sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin dito sa sanlibutan. Pinakakain mo ang mga ibon sa kalangitan. Paano naman kaya ang iyong mga anak dito sa lupa? Tipunin ninyo ang mga lumabis upang hindi masayang. Mga kasama, ito na nga ang propeta paririto sa sanlibutan. Oo nga, napakalaking milagrong ito. Hindi ito magagawa ng pangkaraniwang tao. Mga kasama, purihin natin ang Diyos! Ginoo, pagpaumanhin po ninyo kung kayo aking ginambala. Ang alipin ko'y naparalisa. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin ko siya. Ginoo, hindi na po karapat-dapat napuntahan niyo pa ako sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako ay nasa ilalim ng nakatataas na pinuno. At ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa na siya'y humayo at sa iba ay halika, sila'y lumalapit
at sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Kahit kailan, ay hindi pa ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami magmumula sa silangan at kanluran, ang dudulog sa hapag, kasama nila Isaac, Jacob, at Abraham. Ngunit marami rin sa lipi ng Israel ang ipatatapon sa kadiliman sa labas. Umuwi na kayo at mangyayari ang ayon sa inyong kalooban. Panginoon! Magaling na po ang inyong alipin. Totoo nga po, Panginoon. Magaling na nga po ang inyong alipin. Mukhang nag-aaway ang kawal. At ang lalaking nakasalubong ko. Dito pa sila nanggaling? Sila ba? Mga baliw yun. Mga baliw. Mga baliw sa aking alindog. Katulad ko rin pala sila. Huwag mo silang pakialaman. Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Eh, ano pa ba? Eh, di ikaw. Ako? Oo. Paligayahin mo ako. At babayaran kita ng malaking halaga. Malaking halaga? Paliligayahin kita. At bibigyan mo ko ng malaking halaga? Oo. Sige. Magubad ka na. Ay! Ayop ka! Ang malaki ang babae na to ang inuuna mo! Pinabayaan mo na kami ng anak mo! At ikaw, babae ka! Sabi ka dito sa amin! Lumayas ka! Bumalik ka na! Sa impyerno pinanggalingan mo! Hoy, babae! Marami na kaming naririnig tungkol sa'yo. Marami ka na rin sinisira ang pamilya rito! Hindi na lang tahimik ang lugar na ito simula nang dumating ka dito. Pati ang mga kabataang lalaki, ikaw ang pinag-uusapan! Wala akong pakialam. Hindi ko sila inaakit. Sila. Sila ang lumalapit sa akin. Ang babae niya na hindi taga rito. Isa siyang Magdalena. Kaya dapat natin siyang palayasin. Nasa batas ng West. Nga ang isang babae na ipig ay nararapat lamang batuhin hanggang sa mamatay. Upang di na pamarisan. Ilabas ang babae niya. Batuhin hanggang sa mamatay. Jesus! Anak ni David! Bakit ganyan ang ginagawa niyo sa babae niyan? Anong kasalanan niya sa inyo? Ang babae ito ay nahuli na niyo sa pangalo niya. Hinatulan niyo na siya ng pangalo niya? Totoo ba ang sinasabi nila? Ayon sa kautusan, ang babaeng nagkasala sa pangalo niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang kumuha ng unang bato at siya'y pukulin.
Sino ka ba talaga? Ako si Maria, ng Magdala. Walang nagparusa sa'yo. Humayo ka na sa lugar. At huwag lang magkasala pa. Ano? Unidos, nandito na sa akin, ah. Oo. Babae, anong nangyari sa kanya? Siya po ang aming kaisa-isang anak na lalaki ng asawa kong namatay na. Ngunit dinapuan siya ng karamdaman na siyang ikinamatay niya. Kaya ulila na po ako ngayon. Napakabait pa naman niya at siya lamang ang katuwang ko sa buhay. Huwag kang tumangis. Ibaba ninyo siya. Binata, bumangon ka. Aking ina. Anak ko. Aba, anong nangyayari dito? Bakit maraming tao? Ina, ano po bang nangyayari dito? At bakit po kayo umiiyak? Purihin ng Diyos! Dumating na sa atin ng isang dakilang propeta. Nilingap niya ang kanyang bayan. Tayo na mga kasama, ipamalitan natin ang himalang ito. Ina, ano po bang nangyari dito? Anak, hindi mo ba nakikita? Ikaw ay namatay at aming ililibing, ngunit muli kang binuhay ng propetang ito. Purihin ng Diyos na nagsugo sa inyo. Ginoo, marami pong salamat. Ginoo, kung nanaisin po ninyo, ay ibig ko po maging alagad nyo. Huwag na, anak. Mas kailangan ka ng iyong ina. At huwag mo siyang pababayaan. Kung yun po ang ibig nyo, magpapaalam na po kami at maraming salamat sa inyo. Rabbi! Pinaparito kami ni Juan Bautista. Nakabilanggo ngayon at ipinapatanong kung kayo po ba ang paririto o maghihintay pa kami ng iba. Bumalik kayo kay Juan at ibalita ninyo ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang mga bulag. Nakarinig ang mga bingi. Muling nabuhay ang mga patay. Nagpapalayas sa mga demonyo. At ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Aalis na po kami. At babalik kay Juan. Tayo na. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang nagsusuot ng maringal at nabubuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng hari. Ano nga ba talaga ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy sa kasulatan. Tandaan ninyo, wala nang higit na dakila pa kaysa kay Juan. Ngunit mas higit na dakila kaysa kanya ang pinaghaharian ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang anak. Tayo na. Guro, alam po namin na kayo ay matuwid at nakikinig kami sa iyong mga aral. Maaari ba kitang maanyayaan sa aking bahay para sa isang piging?
Maestro, ang pariseyong iyan na may galit sa iyo, baka ito isang patibong upang mapahama ka. Huwag kang mag-alala, Pedro. Nakatalaga akong pumunta sa kanyang bahay. Tayo na, Simon. Tayo na, Guro. Ngunit sinasabi niyong siya ay inaalihan ng mga demonyo. Ngayon, malaya akong kasama ninyo at nakikipagtingin. Maaring sinasabi niyong ako ay matakaw, manginginom ng alak, at kaibigan ng mga publikano. Guro, namamali ka. Ginagalang namin ang iyong mga ginagawa. At naunawaan namin ang kahalagahan nito. Subalit, hanggang saan ang kahandaan mo upang tanggapin ang ating mga batas? Naririnig namin na ikaw ay nagpapagaling sa araw ng Sabat. Ayaw mo bang magpahinga ang ating mga kababayan sa araw ng Sabat? Kung ikaw ay isang pastol at isa sa mga alaga mong tupa ay nahulog sa balon sa araw ng Sabat, hindi mo ba ito pupunta para Ngunit, Guro! Ginawa ng Diyos ang Sabat para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Oo, alam namin yan. At naunawaan namin ang ibig mong sabihin. Subalit, hindi kaya ito nakalilito sa iba nating mga kababayan. Nabubuhay tayo ayon sa batas ni Moises. At kung pahihintulutan natin ang ilang pasubali sa mga batas na ito, maliligaw ang buong bayan ng Israel. Ngayon, kung hindi dahil sa kahalagahan ng batas na natutunan natin kay Moises, malamang wala tayo nito. At maaaring watak-watak na rin tayo. Sa palagay namin, ang iyong mga aral at ginagawa ay taliwas sa dapat nating ginagawa ayon sa batas. Maaari tayong mapahamak. Nasa batas mo ito ang aking panataga. Gabay ko sa akin mamumuhay. Sukutan ko kung ang isang tao ay tama o mali. Kung gayon, hindi dapat kayong humatol. Ikaw, Guro, bilang isang Israelita, alam mo na tayo ang pinili ng Diyos sa buong sangkatauhan upang maging banal na bansa. Kaya ibinigay niya sa atin ng Torah, ang batas ng buhay. Kailangan ilayo natin ang ating mga sarili sa mga makasalanan, maging malinis at makatarungan. Ngunit sino ang makatarungan sa paningin ng Diyos? Ha? Ano ang nakasaad sa batas? Makinig ka, o Israel. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito ang pinakadakilang oras. Tama ka, Jose ng Arimatea. Hindi ka nalalayo sa kaharian ng langit. Ngunit, mayroon pang isang batas. Kasing halaga rin na sinabi mo. Ibigin mo ang iyong kapwa, tulad ng iyong sarili. Ngunit sino ang aking kapwa? Pigilan siya! Huwag kaya makapasok ng bahay niya! Di siya napabagay sa lugar na to! Hoy! Anong kaguluhan yan? Anong ginagawa niya? Ang lugar na ito hindi nababagay sa iyo, babae. Umalis ka na! Huwag mong dumisan ng mga taong naririto. Lumabas ka na! Huminahon ka, Simon. Ngunit, Guro, alam mo kung anong uri ng taong babae yan. Pakiusap, Simon. Simon, nang pumasok ako dito sa iyong bahay, ay hindi mo man lang binuhusan ng tubig ang aking mga paa o pinati man lang ng halik bilang pagsalubong. Ngunit ang babaeng ito ay binasa niya ng kanyang mga luha ang aking paa at tinuyo ito gamit ang kanyang buhok at pinahiran din niya ng langis ang aking ulo. Anak, ang iyong mga kasalanan at alam kong marami ito ay pinatatawad na dahil sa kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ano ito? Diyos lamang ang mapagpatawad ng kasalanan ng mga tao. Sa itong malaking kalapastanganan sa Diyos. Sige, tayo na at sabihin natin sa punong bayan ang kanyang ginawa. Umuwi ka na ngayon
at ipanatag mo ang iyong kalooban. Anak, gamitin mo ito sa paglilibing sa akin. Ako'y sasalaysay sa inyo. Makinig kayong lahat ng mabuti. May isang taong lumabas upang magasik ng binhi. Sa kanyang paggasik ay may mga binhing nalaglag sa daan at natapakan. At ang mga ito'y tinuka ng ibon. May binhi naman na nalaglag sa kabatuhan, ngunit hindi ito tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. Mayroon din naman nalaglag sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang binhing tumubo. Ngunit mayroon ding nahulog sa mabuting lupa at namunga ito ng tag-isang daan. Makinig ang may pandinig. Guro, ano pong kahulugan ng talinghagang ito? At bakit niyo sila kinakausap ng patalinghaga? Sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang tungkol sa mga lihim sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga makinig man sila na makinig, ay hindi sila makakaunawa. Tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga binhi naman na nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig. Ngunit hindi ito tumubo sa kanilang puso. Ang mga binhi naman na nalaglag sa kadawagan ay ang mga nakinig. Ngunit malaon ay nadaig pa ng mga alalahanin at pagkahumaling sa labis na kalayawan sa katawan. Ngunit ang nahulog naman sa mabuting lupa ay ang mga nakinig at nag-iingat ito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y nagtiyatyaga hanggang sa ito ay mamunga. Mga kasama, magsipaganda kayo. May dumarating. Dito! Kung ayaw mo masaktan! Si Barabas. Nais kong makausap si Barabas. Judas, ikaw ba yan? Ako nga kaibigan. Ligayang pagdating, kaibigan. Mga kasama, siya si Judas Iscariote, ang lihim na kasapi ng ating kilusan. Bigyan niyo ng pagkain at inom. Maligayang ating panauhin. Sige na. Ligayang pagdating, Judas. Ligayang pagdating, Judas. Ligayang pagdating, Judas. Ligayang pagdating, Judas. Anong sadya mo sa akin, Judas? Isang propeta. Nagngangalang Jesus ng Nazaret. Isang propeta? Mas ibig ko ang himagsikan kaysa mga propeta maliban kay Juan. Kung makakasama lang natin siya sa ating laban, ay kaya natin pabagsakin si Herodes, pati na mga Romano. Si Juan ay nasa piitan na ni Herodes. Ngunit ang taong ito ay mas higit pa kaysa kay Juan. Sa paanong paraan? Si Jesus, ang binabanggit ni Juan na kanyang hinihintay. Siyang mamumuno sa buong bayang Israel. Kumikilos ang Diyos sa katauhan ni Jesus. Marami nang sumusunod sa Kanya, saan man siya magpunta. Narinig ko na ang Jesus na iyan. At nasaksihan ko rin. Ang dami ng mga taong sumusunod sa Kanya. Ngunit, ano ba ang Kanyang ipangangaral? Kababaang loob, pagpapatawad, kabutihan, kapayapaan! Kapayapaan! Kailan ba naging payapa ang buhay natin?
Mula nang dumating ang mga Romanong yan, kasabwat nila si Herodes sa pagsubig sa atin! Ayaw niyo bang palayain ang Israel laban sa kanila? Sapat ba ang kilusang ito upang pabagsakin ang imperyo ng Roma? Hindi, kaibigan. Ang kailangan natin ay pagkakaisa. Kaya ni Jesus na pagkaisahin ang buong Israel. Kung gayon, kailangan natin patayin si Herodes at magtayo ng isang malaking kubo upang pasukin ang Jerusalem. Kailangan pagbayaran ni Haring Herodes ng kanyang dugo ang mga kasalanan niya dito sa Israel! Hindi pa ito ang panahon para sa mga binabalak ninyo. Marami nang sumusunod kay Jesus at sa mga aral niya. Hayaan natin ang mga taong bayan na magluklok kay Jesus bilang hari ng Israel upang siya kumalinga sa atin. At itataguyod ko sa pati at ang mga punong pari ng Jerusalem. Huwag ka na mga ilam sa binabalak namin, Judas. Matagal na nilang pinapahirapan ang Israel. Makinig kayo mga kasama. Hindi mapipigil ni Judas ang ating adhikain. Totoo, kailangang mamatay si Herodes. Ngunit sumasang-ayon na ako kay Judas. Kailangang makausap muna natin si Jesus. Hintayin natin ang Pasko ng Jerusalem. At yun ang panahon na dadalhin mo siya sa amin. Pipilitin natin ang mga Saduceo na iluklok si Jesus bilang hari ng Israel. Huwagubin natin ang Jerusalem! Pag-aralan niyong mabuti ang gagawin ninyo. Magpapaalam na ako. Pagpalain kayo ng Diyos. Paalam na, kaibigan. Tandaan ninyo, ang sino mang nabubuhay ayon sa aking mga aral ay hindi makararanas ng kamatayan. At kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo ang mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham. Ama! At kailanman ay hindi kami naaalipin ni Numan. Paano mo sasabihin na palalayain mo kami? Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ang lahat na nagkakasala. At ang alipin ay hindi kabilang sa sambayan sa habang panahon. Ngunit ang anak ay kabilang sa habang panahon. Si Abraham ang aming ama. At kami ay kabilang sa lahing pinili. Kung si Abraham ang inyong ama, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ngunit kayo ay pinagsisikapan niyo akong patayin. Kayong sinasabi ko lamang ang katotohanan narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami anak sa labas! Ang Diyos ang aming ama! Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako. Sapagkat ako'y nagmula sa aking ama. Hindi ako naparito sa ganang aking sarili lamang, kundi sinugo niya ako. Di ba tama sinasabi namin na ikaw ay Samaritano na inaanihan ng demonyo? Hindi ako inaalihan ng demonyo. Pinararangalan ko ang aking ama. Siya ay nakikilala ko. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. At ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Tandaan ninyo, ang sino mang nabubuhay ayon sa aking mga aral, kailanman, ay hindi makararanas ng kamatayan. Ngayon natitiyak na namin na inaalihan ka nga ng demonyo. Siya'y namatay. Gayon din ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay ang sinumang namumuhay ayon sa iyong mga aral. Bakit? Dakila ka pa ba sa ama namin si Abraham? Siya'y namatay. Gayon din ang mga propeta. Ano ba ang masasabi mo sa iyong sarili? Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin. Ngunit tinatawag ninyo siyang Diyos. Tandaan ninyo, nakita ng inyong amang si Abraham ang araw ng pagparito ko. At siya'y nagalak. Wala ka pang 50 taon. Bakit sinasabi mo? Nakita mo si Abraham! Sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham sa mundong ito, ako'y ako na. Sinungaling! Ang tao ito ay nagbabansag ng kalabastanganan sa Diyos! Batuhin natin siya!
Rabbi, mahaba-haba na rin natin nilakad. At gumagabi na. Saan niyo ibig magtungo tayo? Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Mateo, Santiago, Pedro, sabihin niyo sa mga tao magsiuwi na. Sabihin niyo may pupuntahan pa tayo. Sige na. Sige, Pedro. mga kasama, magsiuwi na kayo at mahirap abutin ang gabi dito. Sige na mga kasama. Sige na mga kasama. At gumagabi na, may pupuntahan pa kami. Sige mga kasama. Sa kabilang ibayo tayo. Iladlad nyo na ang layag. Tulungan natin ang pag-aot para makarating agad tayo! Tulungan niyo si Pedro, mga kasama. Malamig ang simoy ng hangin. At mukhang may parating na unos. Magsihanda tayo, mga kasama. Mukhang malakas sa bagyo ito. Sige. Pagpatuloy niyo pag-aon! Mga sama! Ang layag! Ibaba natin ang layag! Baka tumawag tayo! Huwag kayong malikot, mga kasama! Baka lumubog tayo! Mga kasama, pagbutihin ninyo ang paninimbang! Baka lumubog tayo! Marami ng tubig dito sa loob! Huwag kayong malikot! Baka lumubog tayo! Diyos na Abraham! Tulungan mo po kami! Iligtas mo kami sa dilubyong ito! Sige, kumapit kayo, mga kasama! Judas! Gisingin mo na ang maestro! Rabbi! Kumising po kayo! Lulubog tayo! Kay liit ng inyong pananalig, bakit kayo nag-aalinlangan? Hangin! Kulog! Kidlat! Ulan! Mga alon sa dagat! Magsitahimik kayo! Anong klaseng tao ito? Pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. Mga kasama, mag-iingat kayo. Isang baliw. Pinatid na ang tanikala sa kanya mga kamay. Masamang espiritu! Lumabas ka sa tao ito! Jesus! Anak ng Diyos ng kataas-taasan! Ano pakialam mo sa akin? Huwag mo ko pahirapan! Ala-ala sa Diyos! Ano ang pangalan mo?
Leo! Sapagkat marami kami, ipinakikiusap ko sa iyo. Huwag mo kami papasukin sa lupain ito. Kung kami papalayasin mo, pasanibin mo na lang kami sa mga kawan ng mga baboy na mga nanginginay! Sulong at mangyari ang ibig mo! Ginoo, nakikiusap kami sa'yo na kung maaari lamang ay umalis ka na sa lupain nito. Natatakot kami! Ginoo, sasama ako sa iyo. Umuwi ka na. At sabihin mo sa iyong kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Rabi! Rabi! Nakikiusap po ako sa'yo. Pumunta ka sa aking bahay. Sapagkat ang kahit sa isa kong babaeng anak na maglalabing 2 taon ay nangihingalo. Ibatong niyo lamang ang iyong kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. Tayo na. May humipo sa akin. Sino humipo sa akin? Guro, naliligiran po tayo na nagsisiksik ang mga tao. May humipo sa akin. Naramdaman kong may bisang lumalabas sa akin. Guro, patawarin niyo po ako. Ako po ay 12 taon nang dinudugo. At hindi mapagaling ng kahit na sinong manggagamot. Naubos na lahat sa kapapagamot ang aking kabuhayan. Matagal ko na pong nababalita ang pagpapagaling niyo sa taong may sakit. Subalit hindi ako makalapit dahil sa dami ng taong sumusunod sa inyo. Nang dumaraan kayo, ay nakipagsiksikan ako sa mga tao at naisipan kong hawakan na lamang ang laylayan ng inyong damit. Sapagkat naniniwala ako, gagaling ako, mahawakan ko lamang ang inyong damit. At siya pong nangyari, nang hawakan ko po ang inyong damit, ay gumaling po ang aking karamdaman. Anak, ipanatag mo na ang iyong loob. Pinagaling ka ng dahil sa pananalig mo sa akin. Tayo na. Inong Jairo, patay na po ang anak niya. Ano ko? Huwag na po nating abalahin ang guro. Ipanatag mo ang iyong loob at hindi siya maano. Tayo na. Punta na natin siya. Huwag kayong tumangis. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang siya. Mabaliw na yata itong taong ito. Ano sasabihin niyang buhay ang bata natutulog lamang? Tama. Samantalang kanina papatay ang batang yan. Kano ko pa nga siya naghihingalo? Baka sa yung Maikero na nais lamang hinga ng salapi si Jairo. Laman yatang masalapi si Jairo. Magsilabas kayong lahat! Sige na. Nakikiusap ako sa iyo mga kaibigan. Tumahimik na lamang kayo. Alang-alang sa aking anak. Sige. Ako naman. Halo ko.
Talita Kumi. Ining, bumangon ka. Bigyan ninyo siya ng makakain. Huwag ninyong ipagsasabi kanino man ang tungkol sa nangyari. Hanggang dito na lamang po ang ating palabas ngayong gabi. Ay inaanyayahan po kayo ng Samahang Cruz sa Nayon Incorporated upang saksihan ang ika-4 na bahagi ng Jesus of Nazareth.